Magandang hapon muli sa inyong lahat mga kaibigan. Kamusta po kayo? Ako po ay narito na naman upang basahan na naman po kayo muli ng salita ng ating Panginoon. At nawa po ay nasa mabuting kaisipan lang po tayo. Yung payapang isipan po ay isang regalo ng Diyos sa ating mga buhay. At yung pusong may kagalakan kahit anuman ang sitwasyon ay kaparaanan po ng Diyos upang hindi po tayo nakakaramdam ng kabigatan. Kaya pinupuri ko patuloy ang ating Diyos sa kanyang gabay at patnubay, ganun din ang banal na Espiritu Santo sa patuloy na pagbabasa po natin ng kanyang salita. Kaya mga kaibigan, hindi ko na po patatagalin pa. Muli ko po kayo inaanyayahan na ako po ay samahan niyo muli na magbasa po ng salita ng Diyos. Tayo po ay nasa Daniel chapter 5 na po. At sisimulan ko na po mga kaibigan ang pagbabasa. Daniel chapter 5, ang piging ni Belsasar. Minsan, si Haring Belsasar ay nagdaos ng malaking piging para sa 1,000 tagapamahala niya. Nang kasalukuyan silang nag-iinuman, ipinakuha ni Haring Belsasar ang mga kagamitang ginto at pilak na sinamsam ng ama niyang si Nabucodonosor sa templo ng Jerusalem. Ipinakuha niya ang mga ito upang inuman nila ng mga maharlika ng kaharian, mga tunay na asawa at mga aliping asawa. Ang mga kagamitang ginto at pilak na sinamsam sa templo ng Diyos ay dinala nga sa bulwagang pinagdarausan ng piging. Habang sila'y nag-iinuman, sinasamba naman nila ang kanilang Diyos-Diyosang ginto, pilak, tanso, bakal, kahoy at bato. Walang ano-ano, lumitaw ang isang kamay at kitang-kita ni Haring Belsasar na ito'y sumulat sa pader ng palasyo sa tapat ng kandilero. Dahil dito, nangalisag ang kanyang mga balahibo at namutla siya sa matinding takot. Pasigaw niyang ipinatawag ang mga engkantador, manghuhula at astrologo. Sinabi niya sa mga ito, "Pararamtan ko ng purpura, kukwintasan ng ginto at gagawin kong pangatlong tao sa kaharian ang makababasa at makapagpapaliwanag sa sulat na iyon." Dumating na lahat ang mga tagapayo ng hari, ngunit isa may walang makabasa o makapagpaliwanag sa sulat sa pader. Lalo nang nabagabag at namutla ang hari. Gulong-gulo naman ang isipan ng kanyang mga maharlika. Ang reyna na ina ni Haring Belsasar ay pumasok sa bulwagan at narinig niya ang pag-uusap ng anak niyang hari at ng mga tagapamahala nito. Sinabi niya, "Mabuhay ang anak kong si hari. Mabuhay ang anak kong hari. Huwag mong guluhin ang isip mo sa bagay na iyan. Sa kaharian mo ay mayroong isang taong kinakasihan ng espiritu ng mga banal ng Diyos. Mga banal na Diyos. Noong panahon ng iyong amang si Nabucodonosor, nagpakita siya ng pambihirang katalinuhan tulad ng katalinuhan ng mga Diyos. Ang lalaking yaon ay hinirang noon ng iyong ama bilang pangunahing salamangkero, engkantador, manghuhula at astrologo. Dahil sa pambihira niyang talino sa pagpapaliwanag ng mga panaginip, bugtong at paglutas ng anumang palaisipan, ang lalaking iyon ay si Daniel na tinatawag niya Belsasar. Ipatawag mo siya at maipapaliwanag niya ito sa iyo. Ipinaliwanag ni Daniel ang sulat sa pader. Ipinatawag nga si Daniel at iniharap sa hari. Sinabi nito kay Daniel, "Ikaw ba ang Daniel na kasama sa mga binihag ng aking ama mula sa Juda? Nabalitaan kong sumasa iyo ang espiritu ng mga banal na Diyos. May pambihirang talino ka raw at kaalaman. Ang sulat na iyon ay ipinabasa ko sa mga pantas at mga engkantador upang ipaliwanag sa akin, ngunit di nila nagawa. Nabalitaan ko na marunong kang magpaliwanag ng mga bagay na tulad nito at mahusay kang lumutas ng mga palaisipan.
Ngayon, kung mababasa mo at maipaliwanag ang sulat na ito, pararamtan kita ng purpura, kukwintasan ng ginto at gagawing pangatlong tao sa kaharian. Sinabi ni Daniel sa hari, "Mahal na hari, huwag na po ninyo akong bigyan ng anuman. Ibigay na ninyo sa iba ang sinasabi ninyong gantimpala. Babasahin ko na po lamang at ipaliliwanag ang sulat. Mahal na hari, ang inyong amang si Nabucodonosor ay binigyan ng kataas-taasang Diyos ng isang kaharian. Niloob ng Diyos na siya ay maging makapangyarihan at binigyan ng karangalan. Dahil sa kapangyarihang iyon, lahat ng tao, bansa at wika ay nangayupapa sa kanya. Maari niyang ipapatay ang sinumang ibig niya at maaring panatilihing buhay ang gusto niya. Naitataas niya sa tungkulin ang kanyang maibigan at naibababa ang gustong ibaba. Ngunit, dumating ang araw na siya'y naging palalo. Matigas ang ulo at panghas dahil doon inalis siya sa pagiging hari. Ipinagtabuyan sa labas ng bayan at doon nanirahang kasama ng maiilap na asno. Ang isipan niya ay pinalitan ng isipan ng hayop. Ang kinakain niya ay damo tulad ng mga baka. Siya ay sa labas natutulog at gabi-gabi nababasa ng hamog. Ganyan ang kanyang kalagayan hanggang sa makilala niya na ang kataas-taasang Diyos ang namamahala sa kaharian ng mga tao at maibibigay niya ito kanino man niya magustuhan. At bagaman alam ninyo ito, Haring Belsasar, hindi kayo nagpakumbaba, sa halip nagpakataas kayo sa harapan ni Yahweh. Ipinakuha ninyo ang mga kagamitan sa kanyang templo at ginamit sa inuman. Bukod doon, sumamba kayo sa mga Diyos ninyong yari sa ginto, pilak, tanso, bakal, kahoy at bato. Mga Diyos na hindi nakakikita ni nakaririnig. Ang Diyos na nagbibigay sa inyo ng buhay ay hindi ninyo pinarangalan. Kaya, ipinadala ang kamay na yaon at pinasulat sa dingding ng inyong palasyo. Ito ang sulat. Mini Tekel Parsin. Ito naman ang ibig sabihin, Mini, nabibilang na ang araw ng iyong kaharian pagkat wawakasan na ito ng Diyos. Tekel, ikaw ay tinimbang at napatunayang nagkulang. Parsin, ang kaharian mo ay mahahati at ibibigay sa Media at Persya. Iniutos ng Haring Belsasar ni sa Daniel ay bihisan ng purpura, kwintasan ng dalisay na ginto, pagkatapos ay pinahayag niyang ito ay pangatlo sa hanay ng mga tagapamahala ng kaharian. Ng gabi ring iyon, pinatay si Haring Belsasar at ang kaharian ay nauwi kay Dario, hari ng Media, na nooy 62 taon na. Chapter 6. Si Daniel sa kulungan ng mga leon. Si Haring Dario ay humirang ng 120 gobernador at ipinilagan niya sa buong kaharian. Pinili naman niya si Daniel at 2 pang katao upang mamahala sa mga gobernador at mga laga sa mga kapakanan ng hari. Si Daniel ang naging pangunahin sa 3 tagapamahala at sa mga gobernador dahil sa pambihira niyang karunungan. Dahil dito, inisip ng hari na siya ang gawing tagapamahala sa buong kaharian. Kaya ang 2 kasama niyang tagapamahala at ang mga gobernador ay humanap ng maibibintang kay Daniel upang huwag matuloy ang magandang balak ng hari para sa kanya. Ngunit wala silang makita pagkat laging tapat si Daniel sa kanyang tungkulin. Kaya't sinabi nila, wala tayong maibibintang sa kanya maliban sa kanyang relihiyon. Nagkaisa silang humarap sa hari. Sinabi nila, mabuhay ang Haring Dario. Kami pong mga tagapamahala ng kaharian, mga gobernador, katulong na gobernador at mga tagapayo ay nagkakaisa ng palagay. Mabuti po'y ipag-utos ninyo na sa loob ng 30 araw ay walang sasamba o mananalangin sa ibang Diyos o tao liban sa inyo. Sino mang hindi susunod sa utos na ito ay ihahagi sa kulungan ng mga leon. Kaya mahal na hari, magpalabas po kayo ng gayong kautusan at inyong lagdaan upang maging batas ng Media at Persia. Batas na di mababago kailanman at gayon nga ang ginawa ni Haring Dario. Nang malaman ni Daniel na ang gayong kautusan ay nalagdaan na ng hari,
Siya'y umuwi, umakyat siya sa isang silid sa itaas ng kanyang tirahan at sa tapat ng bintanang nakaharap sa Jerusalem ay lumuhod siya at nanalangin sa Diyos 3 bisis maghapon gaya ng kanyang kinaugalian. Ngunit binabantayan pala siya ng kanyang mga kaaway. Nang makita siyang nananalangin, dali-dali siyang isinumbong sa hari. Nang sabi nila, hindi po ba't naglagda kayo ng kautusan na sa loob ng 30 araw ay walang mananalangin sa sino mang Diyos o tao liban sa inyo at ihahagis sa kulungan ng mga leon ang sino mang lumabag dito? Sumagot ang hari ayon sa kautusan ng Media at Persya, hindi mababago ang kautosang nilagdaan ko. Sinabi nila, mahal na hari, si Daniel po na isa sa mga bihag mula sa Juda ay lumalabag sa inyong kautusan at 3 bisis pa po kung manalangin araw-araw. Nang malaman ito ni Haring Dario, nabalisa siya at maghapong inisip kung paano maililigtas si Daniel. Nang magkaroon uli ng pagkakataon ang mga kaaway ni Daniel, lumapit ang mga ito sa hari at sinabi, alalahanin ninyo, mahal na hari, na di maaring baguhin ang alinmang kautusan sa Media at Persya. Dahil dito, iniutos ni Haring Dario na ihagis si Daniel sa kulungan ng mga leon, ngunit sinabi niya rito, naway iligtas ka ng Diyos na pinaglilingkuran mo ng buong katapatan. Ang pintuan ng kulungan ay tinakpan ng isang malaking bato, tinatakan ito ng pantatak ng hari at ng kanyang mga ministro para hindi mabuksan ng sinuman. Ang hari naman umuwi sa palasyo, magdamag siyang hindi makatulog. Hindi siya tumikim ng pagkain at ayaw niyang paaliw. Kinabukasan, maagang nagbangon ang hari at nagmamadaling pumunta sa kulungan ng mga leon. Pagdating doon, malungkot siyang tumawag, Daniel, tapat na alipin ng Diyos na buhay. Iniligtas ka ba niya sa mga leon? Sumagot si Daniel, mabuhay ang kanyang kamahalan. Hindi po ako naano pagkat ang bibig ng leon ay pinatikom ng mga anghel na sinugo ng aking Diyos. Ginawa po niya ito pagkat alam niyang wala akong kasalanan ni nagagawang masama laban sa inyo. Dahil dito, labis na nagalak ang hari at ipinahango niya si Daniel sa kulungan ng mga leon. Nang siya'y maiahon, wala silang nakita dahil bahagyang galo sa katawan ni Daniel. Ang lahat ng may kinalaman sa pagkahagis kay Daniel sa kulungan ng mga leon ay ipinahagis doon ng hari, pati ang kanilang sambahayan. Hindi pa sila halos sumasayad sa kulungan ay nilapa na sila ng mga leon. Pagdating sa palasyo, sinulatan ni Haring Dario ang lahat ng lahi, wika at bansang nasasakupan. Anang sulat, sa lahat ng kinauukulan, iniuutos ko sa lahat kong nasasakupan na matakot at gumalang sa Diyos ni Daniel. Siya ang Diyos na buhay at maghahari magpakailanman. Hindi mawawasak ang kanyang kaharian at mananatili habang panahon ang kanyang kapangyarihan. Siya ay nagliligtas. Gumagawa siya ng mga kababalaghan sa langit at sa lupa. At si Daniel ay nanagana sa panahon ni Haring Dario at sa panahon ni Haring Ciro ng Persya. Chapter 7. Ang pangitain ni Daniel tungkol sa 4 na halimaw. Noong unang taon ni Haring Belsasar, akong si Daniel ay nagkaroon ng pangitain samantalang namamahinga. Isinulat ko ito gaya ng sumusunod. Nakita ko ang isang malaking dagat na binabayo ng malakas na hangin kabi-kabila. Mula sa dagat ay may lumitaw na 4 na iba't ibang dambuhala. Ang una ay parang leon, ngunit may pakpak ng agila. Nabunot ang mga pakpak nito, umangat ito sa lupa at tumayong tila tao. Binigyan ito ng isipan ng tao. Ang ikalawa naman ay mukhang uso. Ang 2 paa lamang nito, sa huli ang inilalakad at may kagat pang 3 tadyang. May tinig na nag-uutos dito, sige, magpakasawa ka sa karne. Ang ikatlo ay kawangis ng leopardo. Ito'y may 4 na pakpak sa likod, 4 ang ulo at binigyan ng kapangyarihan. Pagkaraan, nakita ako ang ika-4 na hayop na nakatatakot. Itong tignan at mukhang napakalakas. Bakal ang ngipin nito at tanso naman ang mga panga. Niluluray ng bibig nito ang anumang makagat at tinatadyakan ang matira doon.
Kaiba ito sa tatlong nauna pagkat ito'y may 10 sungay. Pinagmasdan kong mabuti ang mga sungay at nakita kong may tumutubo pang isa. Ang 3 sungay ay nabunot upang magkaroon ng puwang ang sungay na tumutubo. Ito ay tulad ng tao, may mga mata at bibig, nakapangingilabot ang sinasabi nito. Ang pangitain tungkol sa nabubuhay magpakailanman. Habang ako'y nakatingin, may naglagay ng mga trono na upo sa isa sa mga ito ang isang nabubuhay magpakailanman. Kumikinang sa kaputian ang kanyang kasuotan at parang lantay na lana ang kanyang buhok. Ang trono niya ay nagniningning, ang mga gulong nito ay apoy na nagliliyab. Waring agos ng tubig ang apoy na bumubuga mula sa trono. Ang naglilingkod sa kanya ay 1,000,000. Bukod pa sa milyon-milyong nakaantabay, humanda na siya sa paggagawa ng hatol at binuksan ang mga aklat dahil sa kakilakilabot na mga bagay na sinasabi ng sungay. Naakit akong manood hanggang sa mapatay ang ika-4 na hayop at ihagis sa apoy. Yaong ibang hayop ay inalisa ng kapangyarihan ngunit pinanatiling buhay ng kaunti pang panahon. Patuloy ang aking pangitain. Ang nakita ko naman ay isang tila taong nakasakay sa ulap. Bumaba ito at lumapit sa nabubuhay magpakailanman. Binigyan niya ng kapamahalaan, ng karangalan at ng kaharian. Siya ay pinaglilingkuran ng lahat ng tao, bansa at wika. Ang pamamahala niya ay di matatapos at hindi mawawasak ang kanyang kaharian. Ang kahulugan ng pangitain, akong si Daniel, ay nabagabag sa pangitaing yaon, kaya't nilapitan ko ang isang naroon at tinanong tungkol sa mga bagay na aking nasaksihan, at ipinaliwanag naman niya sa akin. Ang sabi niya, ang 4 na hayop ay 4 na haring lilitaw sa daigdig, ngunit ang banal na kataas-taasang Diyos ang bibigyan ng karapatang mamahala magpakailanman. Sabik na sabik akong malaman ang kahulugan ng ika-4 na halimaw dahil sa malaking kaibahan nito sa 3 sa nakatatakot nitong anyo. Bakal ang mga ngipin at tanso ang mga panga. Dinudurog nito sa kanilululon ang lahat ng abutan at tinatapakan ang matira. Nanabik din ako malaman ang ibig sabihin ng 10 sungay at ang kahulugan noong isang sungay na tumubo at ikinabunot ng 3. Ibig ko ring malaman ang kahulugan ng mata nito at ng bibig na pawang kapalaluan ang sinasabi at kung bakit ang sungay nito ay mas malaki kaysa iba. Samantalang ako'y nakatingin, nakita akong dinigma nito at nilupig ng sungay ang mga lingkod ng Diyos. Pagkatapos, dumating ang nabubuhay magpakailanman at nagbigay ng hatol sa panig ng mga lingkod ng Diyos. Dumating ang araw para ibigay sa bayan ng Diyos ang pamamahala sa kaharian. Ganito ang sinabi niya sa akin. Ang ika-4 na hayop ay ika-4 na kahariang babangon sa daigdig. Kaiba ito sa lahat ng kaharian pagkat masasakop nito ang sandaigdigan, yuyurakan at iiwang luray-luray. Ang 10 sungay ay kumakatawan sa 10 hari. Sa gitna nila ay mayroong isang sisilang. Iba ito sa karamihan at sa kanyang pagtayo. 3 hari ang mabubuwal. Magsasalita siya laban sa kataas-taasan at pahirapan niya ang mga hirang ng Diyos. Kung maari, babaguhin ang kautusan at mga gawaing panrelihiyon, ang mga hirang ay paiiralin sa kanyang kapangyarihan sa loob ng 3 taon at kalahati, ngunit siya'y hahatulan. Kukunin sa kanyang kaharian at dudurugin niya ng lubusan. Ang kaharian pati ang karangalan ay ibibigay sa mga hirang ng kataas-taasan. Sila ang maghahari magpakailanman at maglilingkod sa kanila ang lahat ng kaharian. Dito natapos ang pangitain. Akong si Daniel ay nagulumihanan at nanginig sa takot. Ang lahat ng ito'y hindi ko sinabi kahit kanino. Chapter 8. Ang pangitain tungkol sa tupang lalaki at sa kambing na lalaki. Nang 3 taon ng pamamahala ni Haring Belsasar, muli akong nagkaroon ng pangitain tungkol tulad ng una. Nasabaybay ako noon ng ilog Ulay sa Susa, ang kabisira ng Ilam. Nakita akong nakatayo sa pampang ng ilog ang isang tupang lalaki. Ito may 2 sungay na mahahaba at yung huling tumubo ay mabilis bumaba kaysa una.
Mabilis humaba kaysa una. Nakita kong ito'y nanunuwag kabi-kabila. Walang ibang hayop na makalaban sa kanya ni walang makalapit upang sakluluhan ang sinumang luluhungin nito. Nagagawa niya ang gusto niyang gawin upang ipamalas ang kanyang lakas. Habang ito'y pinagmamasdan ko, isang bulugang kambing ang bigla na lamang sumulpot. Humahagibis ito mula sa kanluran at hindi man lang sumasayad sa lupa ang mga paa. Kapansin-pansin ang sungay nito sa pagitan ng dalawang mata, buong galit niyang sinugod. Yaong tupang nakita akong nakatayo sa pampang ng ilog, walang pakundangan niya itong pinagsusuwag hanggang sa mabali ang dalawang sungay ng tupa. Hindi naman ito makalaban. Ibinuwal ito ng kambing at niyurakan. Walang makasaklulo sa kanya. Lalong naging palalo ang bulugang kambing nang nasasukdulan na ang kanyang lakas. Nabali ang sungay niyang malaki, ngunit 4 naman ang kapalit. Ang isa sa 4 niyang sungay ay nagsanga ng maliit. Ito'y lumaki ng lumaki hanggang maging makapangyarihan. Ano pat nasakop niya ang lupain sa gawing timog, silangan at ang lupang pangako. Ang kapangyarihan niya ay umabot hanggang sa kalawakan. Pinabagsak niya sa lupa ang ilan sa mga bituin at niyurakan. Dahil sa kanyang kapangyarihan, inisip niyang labanan pati ang prinsipe ng kalangitan. Inalis niya ang pang-araw-araw na handog at iginuho ang templo. Ang pang-araw-araw na paghahandog ay napalitan ng kasamaan at natigil ang mga pananambahan. Nagawa ng sungay ang lahat ng gusto niyang gawin. May narinig akong nag-uusap na 2 anghel. Ang tanong ng isa, hanggang kailan tatagal ang mga nangyayaring ito? Hanggang kailan pababayaang mapigil ang pang-araw-araw na handog? Hanggang kailan pababayaang maghari ang kasamaan? At hanggang kailan pababayaang yurakan ang templo at ang hukbo ng langit? Sa loob ng 1,150 araw, pagkatapos ibabalik sa dati ang templo, sagot ng 2. Ipinaliwanag ni Gabriel ang pangitain. Akong si Daniel ang nakakita ng pangitaing ito at gustong-gusto kong malaman ang kahulugan, at bigla ko na lamang nakita sa unahan ko ang isang animoy tao, at mula sa pampang ng ilog ulay ay narinig ko ang isang tinig na nagsabi, Gabriel, ipaliwanag mo sa kanya ang pangitain. Lumapit siya sa akin. Nang tignan ko siya, napasubsob ako sa lupa sa matinding takot. Sinabi niya sa akin, tao, unawain mo ito. Ang pangitain ay tungkol sa katapusan ng panahon. Samantalang nagsasalita siya, nawalan ako ng malay tao, napasubsob ako sa lupa, ngunit hinawakan niya ako at itinayo. Sinabi niya sa akin, sasabihin ko sa iyo kung ano ang mangyayari pag ibinuhos ng Diyos ang kanyang puot. Tungkol nga sa katapusan ng panahon, ang pangitain ito, ang 2 sungay ng tupang nakita mo ay ang 2 kaharian ng Media at Persia. Yaong kambing ay ang kaharian ng Grisya, at kinakatawan ng unang sungay ang unang hari nito. Tungkol sa 4 na sungay naman na humalili sa unang sungay, ibig sabihin ay mahahati sa 4 ang kaharian, ngunit di magiging makapangyarihang tulad noong una. Sa bandang huli, kapag nasasukdulan na ang kanilang kasamaan, isang malupit na hari ang lilitaw. Ito ang hari ng katusuhan. Magiging makapangyarihan siya at katatakutan ng lahat, pagkat magagawa niya ang balang maibigan. Lulupigin niya pati ang malalakas at ang mga banal ng Diyos. Dahil sa kanyang katusuhan, lahat ng balakin niya ay magtatagumpay. Ano pat walang sabi-sabi niyang yuyurakan ang marami. Walang sino mang taong makahahadlang sa kanya, ano pat pati ang prinsipe ng mga prinsipe ay lalabanan niya. Ngunit malulupig siya ng kapangyarihan ng Diyos. Ang mga pangitaing nakita mo tungkol sa paghahandog sa hapon at sa umaga ay katotohanan, ngunit huwag mo munang ihahayag, pagkat matatagalan pa bago maganap. Akong si Daniel ay nawalan ng lakas at nagkasakit ng ilang araw. Nagbalik ako sa gawain ko sa palasyo. Ang pangitaing yaon ay hindi ko maisip. Chapter 9. Ang panalangin ni Daniel para sa kanyang mga kababayan. Noong unang taon ng pamamahala ni Haring Dario, anak ni Asuero,
at buhat sa lahi ng mga Medo. Akong si Daniel ay nagbabasa ng aklat ni Propeta Jeremias. Inisip-isip ko ang 70 taon ng paghihirap na daranasin ng Jerusalem ayon sa sinabi ni Yahweh kay Propeta Jeremias. Dahil dito, buong taimtim akong dumulog kay Yahweh, nag-ayuno ako, nagdamit ng sako at nagbuhos ng abo. Ganito ang dalangin ko, Panginoon, dakila at makapangyarihang Diyos, na laging tapat sa umiibig sa iyo at sumusunod sa iyong mga utos. Nagkasala po kami, nagpakasama kami at sumuway sa iyong mga tuntunin at kautusan. Hindi kami nakinig sa iyong mga propeta sa nagpahayag sa aming mga hari, tagapamuno, magulang at sa buong bayan. Yahweh, ikaw ay laging nasa matuwid at kami ay laging nasa kasamaan tulad ngayon. Ang buong Juda at Jerusalem, ang buong Israel, ang lahat, pati mga itinapon mo sa iba't ibang dako, dahil sa kataksilan sa iyo. Kami po, ang aming mga hari, pinuno, ang aming mga magulang ay laging nagkakasala sa iyo. Ikaw, Yahweh, ay mahabagin at mapagpatawad sa kabila ng lagi naming pagsalansang at pagsuway sa mga utos na ibinigay mo sa amin na iyong mga alipin sa pamagitan ng iyong mga propeta. Ang buong Israel ay nagkasala sa iyo, tumalikod sa iyong kautusan at hindi nakinig sa iyong tinig. Dahil dito, ibinuhos mo sa amin ang matinding puot mo na nasasaad sa aklat ng kautusan ng lingkod mong si Moises. Tinutuo mo ang iyong sinabi sa amin na kami parurusahan mo dahil sa aming pagkakasala. Pagkat sa buong daigdig ay wala pang nangyaring tulad ng dinanas ng Jerusalem, tulad ng nasusulat sa kautusan ni Moises. Naranasan namin ang pahirap na ito, gayunman wala kaming ginawa upang maglubag ang iyong kalooban. Hindi rin namin tinalikdan ang aming kasamaan ni inisip na totoo ang iyong salita. Kaya pinarusahan mo kami dahil sa aming pagsuway, pagkat ikaw ay sa Diyos ng katuwiran, Yahweh, aming Diyos. Ipinakilala mo ang iyong kapangyarihan nang iligtas mo ang iyong bayan mula sa pagkaalipin sa Ehipto. Hindi po namin ito nakakalimutan. Kinikilala namin ang aming pagkakasala sa iyo. Kaya nga, alang-alang sa iyong pag-ibig, isinasamo ko na alisin mo na ang iyong puot sa Jerusalem, ang iyong banal na lungsod at sentro ng iyong kaharian. Dahil sa kasamaan namin at ng aming mga magulang, kami na lamang ang pinag-uusapan ng mga nakapaligid sa amin. Dahil dito, aming Diyos, dinggin mo ang samo at daing ng iyong alipin para na rin sa iyong pangalan. Lingapin mo ang iyong templo na ngayon ay wasak at napapabayaan. Diyos ko, dinggin mo kami, tunghayan mo ang mapanglaw naming kalagayan. Pasdan ang iyong lungsod na itinangi at itinalaga. Hindi kami dumudulog sa iyo dahil sa matuwid kami, kundi dahil alam naming ikaw ay mahabagin. Dinggin mo kami, Yahweh, patawarin mo kami, lingapin mo na kami, alang-alang sa iyong pangalan. Yamang ang lungsod at ang bayang ito'y itinalaga mo para sa iyo. Ipinaliwanag ni Gabriel ang pahayag. Patuloy ako sa pananalangin, ipinahayag kong aking kasalanan at ng bayan, isinamo kong muli maitayo ang templo sa banal na bundok. At habang nananalangin ako, ang lalaking si Gabriel na nakita ko sa unang bahagi ng aking pangitain ay mabilis na lumipad sa akin sa oras ng paghahandog sa gabi. Sinabi niya, naparito ako para bigyan ka ng karunungan at pangunawa. Sa simula pa lamang ng iyong panalangin ay tinugon ka na, ikaw na labis na ikinalulugdan ng Diyos. Naparito ako para sabihin sa iyo ang katugunan, kaya pakinggan mo at unawain ang ihahayag ko. Ang lungsod na ito at ang iyong mga kababayan ay binibigyan ng 490 taon upang tigilan ang pagsalansang, layuan ng kasamaan at pagsisiha ng kasalanan. Pagkatapos iiral na ang katarungan at magaganap na ang kahulugan ng pangitain, itatalaga na ang dakong kabanal-banalan. Unawain mo ito mula sa pagkabigay ng utos na muling itindig ang Jerusalem hanggang sa pagdating ng prinsipeng hinirang ng Diyos.
ay lilipas ang 49 na taon, muling itatayo na ang Jerusalem. Ayusin ang mga lansangan at muog at mananatiling gayon sa loob ng 434 na taon. Ngunit ang panahong iyon ay paghaharian ng kaguluhan. Pagkalipas ng 434 na taon, isang hinirang ng Diyos sa ipapatayin ang lungsod ng templo'y wawasakin ng hukbo ng isang makapangyarihang hari. Ang pagkawasak ay darating na parang baha at magkakaroon ng digmaan hanggang sa wakas na itinakda ng Diyos. Ang pinunong ito'y gagawa ng isang matibay na pagkikipagkasundo sa makapal na tao sa loob ng 7 taon. Pagkaraan ng 3 araw at kalahati, pipigilin niya ang paghahandog. Itataas niya sa templo ang kalapastangan ng walang kapantay at mananatili siya roon hanggang sa ang naglagay sa kanya ay parusahan ng Diyos ayon sa itinakda sa kanya. Purihin po ang ating Panginoon, mga kaibigan. Dito po tayo magtatapos sa chapter 9. At napakadami po nating binasa na daanan sa pagbabasa ng mga nakakatakot. Meron ding nakakamangha. At ang nakita ko po dito ay ang kababaang loob ni Daniel, na siya po ay nanalangin sa Panginoon, nagpakumbaba. At yan po ang nais ng Diyos na makita sa ating mga buhay, ang kababaang loob at pag-amin natin sa Panginoon sa mga ginagawa at nagagawa nating kasalanan sa Kanyang harapan. Nawa po ay maranasan po natin palagi yung kagaya ng puso ni Daniel na marunong tumingin sa kasalanan, sa kamalian, at isang Daniel na marunong magmalasakit sa kanyang bayan at marunong magpakumbaba sa harapan ng ating Panginoon. Alam niyo mga kaibigan, ang Diyos po natin ay sa puso lamang po natin nakatingin. Hindi po niya tinitignan kung ano po yung ating mga ginawa, gaano man ito kadami, gaano man ito kaganda, gaano man ito kabuti. Dahil ang Diyos po ay yung puso lang natin ang tinitignan kung paano ito magpakumbaba sa Kanyang harapan. Kaya mga kaibigan, muli maraming salamat sa Diyos sa aklat ni Daniel. Salamat sa buhay ni Daniel na isa pong napakagandang ehemplo at example sa ating mga buhay. Nakita po natin na kahit ang hari ay nagbigay ng isang patakaran na walang sasambahing ibang Diyos, ngunit si Daniel ay hindi po natinag. Patuloy niyang sinamba ang tunay na Diyos na makapangyarihan sa lahat, at naranasan din ni Daniel ang isang malaking pagsubok nung siya inihagis sa mga leon dahil hindi siya sumamba sa Diyos-Diyosan, at doon po ipinakita ng Diyos sa hari na iisa lamang ang Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat. At salamat dahil ang hari ay kumilala sa Diyos ni Daniel at kanya pong ipinag-utos sa lahat na sambahin ang Diyos ni Daniel na gumagawa ng mga dakilang bagay at mga dakilang himala at mga hiwaga. Ang Diyos ni Daniel na siya ring Diyos natin magpahanggang ngayon. Kaya kung mayroon man pong himala sa buhay ni Daniel, ay maaari din po nating maranasan ang himala mula sa Panginoon. Kaya mga kaibigan, gaya po ng aking laging sinasabi, magpatuloy lang po tayo sa pagbabasa ng salita ng Diyos, sa pananalig sa ating Panginoon, at sa pamumuhay na gamit ang salita ng Diyos. Patuloy po tayo magpasakop sa kapangyarihan ng ating Panginoon, upang sa ganon tayo po ay kanyang magagabayan ng tama
Tayo po ay kanyang papatnubayan sa bawat sandali ng ating mga buhay. Kaya mga kaibigan, dito po natin muli tatapusin ang ating pagbabasa ngayong araw na ito. Nawa po ay napagpala po kayo ng salita ng Diyos na ating binasa ngayong hapong ito. Maraming salamat po muli sa Diyos sa inyong mga buhay at patuloy po tayong pagpalain at ingatan ng ating Panginoon. Amen.